Magandang buhay mga ka-TH. Meron tayong bigyan ng analysis ngayon. Ito ay napakagandang treasure marker. Kung ito ay man-made ay siguradong jackpot na ito. Well, bago tayo magpatuloy ay ako'y mag-shoutout muna sa ating mga avid followers sa ating chat. Alright, shoutout muna tayo kina Bong RL7. Shoutout kay Arcel Distro, kay Lulu Jerry's Video, Joel Bravo Labostro, shoutout kay Vernet Kabunag, kay Randy Kaitor, kay Ronsville Villarino, Dennis Mordino, Bukidnon, TH, shoutout kay Grace D8, P2W, kay Benju Pangaliman, kay Ricab, shoutout kay Donato Dailo, kay Zapero, kay Yumera Nuevo, Benz Biucama, shoutout kay Ulysses Trabalio, Melvin Balucos, kay Robert Amante, Vinny Rivera, and lastly shoutout kina Ruel Floreta, kay Vernet Kabunag, kay Ruen Ruyeras, Darrell Mokat at kay Santu ni Iwo. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis, mga katiyat. So halimbawa, ito na yung bato na bilog, and then meron siyang butas sa gitna. At siguraduhin nyo lang na ang butas na yan ay man-made. Ang kaibahan ng man-made at hindi man-made, ang butas ng ito ay side view section. Ang butas na nature, gawa ng patak ng ulan ay pag ganito lang. Yan ang kanyang section sa ilalim. Kung i-section natin ng bato, so ganyan. Pero ang man-made, kasi gawa siya ng chisel or barena, ay ganito siya. Medyo may kalaliman, and then pag ganyan. Yan. Ito kasi dito, ito'y kung gawa siya ng barena ay siyempre ang drill bit ay ganun yung dulo ng drill bit, di ba? So ito yung dulo ng barena na kaganyan. So siyempre, pag ibarena mo yan sa bato ay ganyan din ang hugis ng ito. So ito yung section. Yan ay man-made. Pero itong dito na pag ganun lang, hindi. Ito'y gawa lang ng patak ng ulan na napakatagal na. Ngayon, ano bang lalim nitong mga man-made na butas na marker as treasure under? Ito pinakamababaw ay 2 inches. 2 inches hanggang 4 inches. Yan ang lalim niya. At ang laki niyan, ang circumference niyan, ang bilog, ang sukat ng bilog, ay pinakamaliit din ay 2 inches. Ano lang siya parang nakaano siya ratio and proportion. So pinakamaliit na diametro ay 2 inches. Ang pinakamalaki ay 4 inches. Pero minsan lang kayo makakita ng 4. Karamihan talaga dyan ay 2 inches. So kapag ganyan na 2 inches din ang lalim, 2 inches ang diametro ng butas, and then ito ang kanyang kanyang itsura sa loob na gawa ng drill bit, gawa ng barena. So ibig sabihin legit yan at pwedeng merong nakalagay na treasure. Ngayon ito ang itsura niya. Ilagay natin sa ibabaw ng tunnel. So ayan na siya. So bilog siya, ibig sabihin treasure under, treasure on the spot. Lalo na ang butas ay sintrong-sintro, ibig sabihin ay sintro siya ang paghukay papuntang baba. Ngayon itong ating disenyo ng tunnel dito, ito ay medium deposit na na disenyo. Medyo malalim yan. Pero in every layer halos merong makuhang mga may halaga na bagay. So example dito, pinakaunang layer, 2 to 3 meters. So ito 2 to 3 meters. Yan ay lupa muna. Itong itim yan yung charcoal. Ito yung yellow, ito yung
topsoil yan. Yan yung topsoil. And then sa ika 4 meters ay mayroong mga kunting giveaway, mga coins nakalagay sa lata sa tunnel na ito. Pero hindi lahat coins. And then pag nakuha ang coins, marami yan. Ang iba nakalagay sa banga. Layer of soil na naman. So dito sa disenyo ng tunnel na ito yung mga tunnel na nakuhaan noon at na-record ng mga treasure hunters. Kasama ang father ko sa pagkopya ng mga disenyo ng tunnel na ito. So ito, merong makitang red soil. Parang red talaga siya, hindi siya lupa. Tingnan, parang kinulayan. And then sa baba niya ay parang brown-orange ito. So ito, ang thickness nito ay nasa 3 meters lahat yan. So galing sa taas ay merong 3 meters, yung dinagdagan ng 3, so ika 6 meters ito. Pagdating sa ika 7 ay makukuha yung hindi lahat ganito. Merong espada or samurai or sword ng general na nakalagay. And then sa baba niyan ay golden Buddha. So ito na lalim ay nasa 7 meters na ito. Mahigit nasa 7 to 10. Merong golden Buddha. Ngayon, ang golden Buddha diyan ang giveaway. So giveaway lang ang golden Buddha. Maliliit na Buddha yan, hindi yan 1 ton. Hindi yan katulad yung kay Ruhas na 1 ton ang bigat. Ito maliliit ito. Ngayon, pagkatapos niyan ay akala natin yan lang yan kasi vertical tunnel lang akala natin giveaway. Pero wag kayong tumigil, hukayin nyo pa rin for another 2 meters layer na kapal. Itong brown 2 meters ito. And after that, makita itong simento ito, concrete flooring ito. CF concrete flooring. Ang kapal ng concrete flooring na yan ay 1 meter to 2 meters. At kapag ganyang kakapal na makapal pa sa 1 meter, ibig sabihin merong tinatawag lang ito na medium deposit. Pero itong medium deposit na ito ay 1 tonelada na ito. So 1 ton of gold bars. Pero medium deposit pa ang tawag niya na, yung 1 ton. Kasi ang big deposit ay nasa 30 tons pataas ang bigat ng gold bars na nakalagay. So ito, pag nabutas ito, nabiyak ang ibabaw, ay 1 to 2 meters thick ang concrete. Of course, gold bars na yan. Pero merong mga sorpresa yan, mga poisonous. Karamihan din methane gas umuusok kapag nabutas yan. Kaya kapag ganyan na may konkreto na sa lalim na 10 meters or 7, meron ng concrete flooring, ay magsuot na kayo ng gas mask na mayroong oxygen kapag nagbutas kayo. Kasi pag nalangap nyo yan ay 5 seconds lang puputi na ang mata nyo at hindi na kayo makahinga. Lalo na ang medyo malalim siya, 12 meters na 10 meters, hindi na kayo makalabas. Kaya kapag ganyan na may nakita na kayong concrete flooring, maghanap na or bibili sa Lazada ng gas mask, yung mayroong hose na nakakabit sa oxygen. Kasi kung walang oxygen, hindi kayo makahinga. Ano kasi ang hangin sa ilalim ng tunnel, manipis ang hangin. So yun ang sanhi na makulaps tayo, wala ng hangin, walang oxygen. So kung ganyan ay damihan nyo ng industrial fan, yung electric fan na hindi yung electric fan sa bahay, yung ganito na hugis, so parang pito, yung ganun. Yan, ito yung hugis Yan yung may hangin na lagyan ng hose, ilagay nyo sa tunnel para magkaroon ng oxygen ang loob ng tunnel. At lalabas din yung amoy na mabaho na methane. Okay, so ito ang picture natin kapag vertical tunnel lang ang ating inuhukay under sa sign na jackpot sign na itong sa ibabaw. Itong bato na merong butas.
Yan. So, marami nang nagkakuha dyan. Kaya kung tingnan nyo sa internet, ang bilog na may butas ay treasure under, treasure on the spot ang kanyang kahulugan. Pero hindi ibig sabihin na mababaw lang. Malalim. Ngayon, kung makapal ang bilog ng bato, ito, balik tayo sa original. Ito, ganda ng pagkabutas, no? Ito, ganda. Man-made talaga siya. Binarina siya. Ito, meron pa siyang parang, ayan, no? Parang may guhit pa siya na, na parang liig. So ito, kapag makapal talaga ito, sabihin natin 1 meter ang kapal nito. Kapag makapal ay nasa loob lang ng simento na ito, ang item. Pero kapag manipis lang siya, sabihin natin 4 inches, wala, siya ay muhon lamang na nagsasabi na treasure under. Okay, pero kapag 1 foot na ang kapal niyan, to 1 meter, ayan, nasa loob ang item niyan na maliliit na gold bars yan na pinalibot. Ang paglagay ay palibot, ganyan, no, paikot. Ginanyan paglagay nila yan. Parang puspuro ang lalaki, half kilo bawat isa. So bawat isa ay 5 million ang kilo ngayon eh. So 2.5 million ang half kilo. So ganyan yan ang paglagay nila. Maliliit lang, parang puspuro at naka-coated ng black. Black pa rin siya. Coated by black para hindi madaling mapansin. Okay, kaya kung makapal yung dyan, simento nyo na bilog na may butas, ay pwedeng treasure under or treasure inside this cement, itong circular cement. Alright, so kung magpaalam na, maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, at para sa mga gustong mag-send ng mga pictures, videos, send nyo lang sa Facebook ko ang Omamori. Omamori, O-M-A-M-O-R-I, Omamori. Ako yung naka-face mask. Naka-face mask ang profile picture. At hanggang sa muli, ako'y magpaalam na. Maraming salamat.